We worship the Lord in the Spirit. Praise God, today is the second Sunday of the month again, and we are in our Victory Sunday. Salamat sa mga kadaugan. Karong adlaw, I know everyone is victorious, but we have no much time to share our victories anyway. But the Lord knows that we are all victorious this morning. Amen. Hallelujah. O, karong buntag, maghisgot na sabtaan ng butanga, no? Hallelujah. I was so busy this week that I was not able to cope up all my schedules. Mao na nga grabing schedule karong simanahan, no? But anyway, God is providing us His strength. Karong buntag, let's try to open our Bible to 1 Corinthians now, chapter 15, verse 57, and Romans 8:37. In the book of Corinthians, it says, "But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." In Romans 8:37, "But in all things we overwhelmingly conquer through Him who loved us." Hallelujah. Isgutan nato about victory this morning. Kabalo mo, we can always sing that song, "We are victorious." Nga naman, because God give us our victories. Tungod kay ang Dios naghatag sa atong mga kadaugan. The victories that we are enjoying now, we are of course enjoying it because we have acquired that victory from the Lord Jesus. So karon, pwede ta makadeclare, we are victorious because of Jesus. Tanan mo ingon, we are victorious because of Jesus. We have been talking about all the victories that we have in Jesus, and today we will have a summary. Murag i-summarize nato tanan natong kadaugan. And God will be just reminding us of all these things today. I know God will be working out with our victories again this morning. Mao nga atong isgutan karong buntag about victories we have in Jesus. Ang mga kadaugan nga naatong naangkon diha kang Ginoong Jesus. The first victory that we have through the Lord Jesus Christ is found in Matthew 1 verse 21. This primary and the foremost, victory that we have. "She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Now, kanina verse, makita nato to remind us nga ginasulti ni ngadto kang Maria. It is referring to Mary, who will be, of course, conceiving the Son of God, the Lord Jesus Christ. But the purpose, nganong na si Jesus sa iyaha, o ganong ingalan or nganlan siya Jesus, ingon siya, for He will save His people from their sins. That's the first victory. The first victory is first victory over our sins. Kadaugan ibabaw sa atong mga sala. Mao gyud number one purpose nganong natao si Jesus. Kung moingon kita nga kadaugan ibabaw sa atong sala, nagpasabot kini sa atong pagkamadaugon ibabaw sa gahom sa sala, pinaagi sa atong pagtuo sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo ug sa iyang pagkabanhaw. Nga diin naggiya kanato ni anang bag-ong ilhanan diha kaniya, o kini dili lang one time event ang atong kadaugan, but usahin ni siya ka nagapadayon nga proseso diha sa pagbag-o sa tabang sa balang espiritu nga nagiyang ginatugutan ang mga Kristohanon nga mahimong magkinabuhis o sa kakinabuhi nga diin nakapaimuot sa Dios o nagamauswagon diha sa pagpadayag sa kinaiya sa Dios. Kani nga kadaugan na dawat nato pinaagi sa atong paghinulsol, pagsandig diha sa
kalig-on sa Ginoo o sa madasigon nagasunod sa iyang mga kasuguan. Mao nga nagmadaugon kita ibabaw sa gahom sa sala pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Nganuman every time we commit sin, we are no longer of course bound for hell. Kung makasala manggud ta karon, lahi na sa una, makasala ta karon dili na ta ingon nga moadto ta sa impierno. Nganuman mao nang giingon siya nga it is of course the victories achieved, ang kadaugan, kini kadaugan, ibabaw sa sala, atong nadawat pinaagi sa atong paghinulsol. Why? Because God gave us a promise about a person or everyone who commits sin, ang matag-usa nga makahimo og sala. Sa diyang muduol kita kan Jesus, ang iyang dugo mo'y magahinlo kanato sa tanan natong kasalanan. Walay magpabilin nga gahom sa sala sa mga Kristohanon. Basta kay, basta kay sa matag pagpakasala ug ang Ginoo mohatag nato pagpadayag nga nakasala ta, kinahanglan ta mudangob gito sa paghinulsol. Because sin has no more power, of course, to control us, because Jesus give us that victory over sin. Mao nga kitang tanan karon nagmadaugon ibabaw sa kasalanan. That's why you are not a sinner anymore. We are righteous before God. Amen. Makita nimo si Apostol Paul nga si Apostol Pablo sa diyang ang iyang ngalan Saulo pagani. Sa diyang nagagukod siya sa mga Kristohanon, nagapatay siya og mga Kristohanon, iyang ginapapriso ang mga Kristohanon. He was bound by sin. He was controlled by the power of sin. But the Lord just tried to give him grace and meet him at the road to Damascus. Samtang ang Ginoo nakakita na sa trabaho ni Saulo, kay galamiton man siya, iyang gitagbo, gisugat niya si Saulo dito sa dalan padulong sa Damascus. Ug pagsugat nilang duha, bang! Unsay nitabo kang Saulo? Unsay nitabo ang Saulo? Nahug siya. Nahug siya sa iyang kabayo and then he became blind. Nabutag yun siya. Igun anak ng kanang pamaagi sa Ginoo ba sa una, no? I don't know kung buhatong gyapon niya ron. But there are people nga usahay tawagon sa Ginoo sa pagpangalagat pero naasay mga turning point. Naasay may tabo sa iyang kinabuhi aron siya mahigmata ba, no? So, when Paul meet the Lord at the road to Damascus, dito naghinulsol siya, nangayos pasaylo sa Ginoo, gi-adapt siya sa mga apostoles, nahimo na gyud siyang tinuod nga Kristohanon, ug pagka himo niyang Kristohanon, nahimo siyang apostoles alang sa mga Hintil. But beginning that day that he was forgiven, when he acquired that victory over his sin through Jesus Christ, wala na gyud nakasala si Saul. O wala na gyud ingon nga nakita nimo si Saulo nga sama sa una. Ang Saulo nahimo ng Apostol Pablo ug nagawali sa pulong sa Ginoo, nagabadlong sa mga makasasala, nagasangyaw sa mayong balita ug daghang mga tao nga naluwas pinaagi sa iyang kinabuhi. Why? Because Paul experienced the victory over sin nga gihimo ni Jesus dito sa cross. And that is our victory. Kung si Pablo nga si Saulo nga makasasala sa unang panahon, gigamhan sa sala, maupod ta, ba? We have the same situation with this guy, no? Mga makasasala tang tanan, but since we met the Lord Jesus Christ, we are here now, gawas nun sa sala. We have, of course, we were freed from the power of sin. Why? Because nagmadaugo naman ta ibabaw sa sala pinaagi kang Ginoong Hesus. Amen. That even in the book of Psalms, David proclaimed and declared that yun siya, never forget the Lord
that He forgive us of all our iniquities. Ikaduhang kadaugan nato sa 1 Peter chapter 2 verse 24, and He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live in righteousness, for by His wounds you were healed. Pinaagi siyang labot kamo nangaayo na. Unsay kaduhang kadaugan nato naangkod through Jesus, victory over our diseases. Kadaugan ibabaw sa atong mga balatian. And what is this all about? When we say kadaugan ibabaw sa atong mga balatian, it refers to the concept of overcoming illness through faith in Jesus Christ, who defeated sin, death, and sickness through His death and resurrection, by relying on a higher power to provide healing and strength rather than by one's abilities alone. Ang ginapasabot niya, mao kini, nga kung moingon ta nga nagmadaugon tay babaw sa atong mga balatian, nagtumong kini sa panghuna-una nga nadaog na nato ang mga sakit. Pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga mao'y nagpildi sa sala, sa gahom sa sala, sa kamatayon o sa mga balatian, pinaagi siyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Nagpasabot na siya that when Jesus died on the cross, He suffered wounds for our healing, and He was buried. Wala pa tayo kaayuhan, di pa nakumplito ang programa, but when Jesus has risen from the dead, the victory had been declared. Amen. Moto nga nagmadaugon tauban o ibabaw sa tanang mga balatian, that now when you rely on that higher power that can provide us healing and strength, kitang tanan makadawat gayod ug makasinati niya ang gitawag natong kaayuhan sa balatian. It can also mean to say that having a spiritual victory, such as finding peace and joy through faith, despite illness or a physical one, where a person acts in accordance with their faith to overcome sickness. Bisan daw ingon nga kanabang kita natay spiritual healing, nagmadaugon ta natay spirituhanong kadaugan, nga bisan nata usahay gibati, nagyapon tay kalinaw, nagyapon tay kalipay, nganuman tungod sa atong pagtuo nga giayo na ta ni Ginoong Hesukristo. And as we continue to believe that, of course, sa diya samtang nagpadayon ta sa pagtuo niya na magpabilin ta nga maayog panglawas. Ha? After, of course, the resurrection of Jesus, makita nimo na si Pedro ug si Juan, one time, when they went to the temple, there was a beggar there, a lame man, usa ka bakol, ngayon nagsigig pangayo og limos dito sa sa simbahan, sa templo. Ana magyun ang mga masakito, no? Makililimos, I should say, maglaray anang simbahan. Kay ngano naa sila pangunahuna ang mga tao kay gikan magsimbahan maluoy. Maayo pod, no? It's really a good strategy anyway. But you will see that the lame man was staying there. His purpose was not to be healed. Apan ang iyang tuyo, mga iglimos. Mga pag-agi ni Pedro ug si Juan, nagsige na siya pangayog limos. Pero unsa gitubang ni Pedro niya and John? Ha? Ingon siya nga, silver and gold, have I none. Sa lapi ug bulawan wala ako. Apan ingon siya, in the name of Jesus, rise up and walk. Ha? Wa ko'y sa lapi, wa ko'y bulawan, pero na ako'y Jesus. That's the great wealth that we have. We have Jesus in our lives, di ba? Imo ba nang recognize sa imong life nga ang pinakadakong bahandi nga naa sa imo karon is Jesus? Mao na imong puhunan, ha? For everything, healing, supply, and everything. So, ingon ni Peter, in the name of Jesus, rise and walk.
paggunit ni Peter sa kamot sa bakol, oh, nitindog man po siya. Nitindog man po siya. Pagtindog niya, naligon, na-restore iyang mga tuhod, iyang tiil, naglukso-lukso, misulod dito sa templo nga nagdaig sa Ginoo. Muna ilanan, nga ingon si Jesus, by the stripes of Jesus, you were healed. The victory over diseases was reigning over His people because Jesus had already resurrected from the dead. Na kung imong tan-awon in the book of Acts, nga bisan pa ang anino ni Pedro, paglabay niya sa mga masakiton, nangaayo. What a powerful shadow. But I believe that because they have faith to be healed, naayo sila, no? Nga pinaagi sa samad ni Kristo sila, tanan, nangaayo. Can you still believe that power today? Ana ba kay pagsaling anak karon? Nga katong samad ni Kristo dito sa cross nagpadaogo na ta nga karon unsa may imong gibati ron, naayo na ka. Hallelujah, naayo na ka by faith. All right, pinaagi sa imong pagtuo. Kagahapon nagwali ko dito sa Mauswagon, Mabini, no? Paghapit namin manguli, katong anak ni Pastora, pregnant, ang iyang due date is December, mga first week of December. Iyang i-share iyang problema sa ako, she was suffering from diabetes. Giing na sa ubigay ni, may posibilidad ng iyang baby mamatay, tungod kay ingon sa ubigay ni nasudla na og tubig ang iyang baga hasta iyang brain. Pero katong anak ni Pastora nga niduo sa kuwa Romilin Albarasin, ingon siya namong ko'y pagtuo, Pastor, nga giayon ako sa Ginoo. Nya siya naapektahan na po siya, kinalan siya mag-diet, naniwang na siya. Pero siya gi-MC ba ya? Siya nag-MC sa service. Makita na ako yun siya, there's something wrong with her. Kaya nga nung murag hangakon na siya mag-istorya at tubangan. Siguro wala nilay kasaligan mag-MC siya rin yun. So, ako siyang gidasig. Kaya niingon man siya, nagtuo man ko, Pastor, nga, bisan pa sa giingon sa doktor, musurvive yun akong anak. Iyon sa ubigay ni daw nga kung mabati ni mo nga wala na nag-move imong baby, that means namatay na imong baby. Ingon siya, hangtod karon Pastor, active pa man kaya akong baby sa akong tiyan. Akong giingnan siya, ipadayon na iyong pagtuo. Don't listen to the doctor, what she said. Ayaw paminaw sa giingon sa doktor, paminaw sa imong pagtuo. Hallelujah. Giingnan ako siya nga, kung maunay imong pagtuo, madawat nimo according to your faith. Mo na siya, no? Because the Lord said that by His stripes you were healed. So that is the second victory. O sa unang victory, victory over our sins. Ikadua, victory over our diseases. Ha? Kung nakakigibati ron, by faith, naayon ako. Ha? Hallelujah. The third, of course, victory that we have, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kabalo mo, kanang atong mga saad, gi-connect yun na siya ka sa ngalan ni Jesus. Ha? We have victories in Jesus. Alright? Nga naman, because our victory, sa akong giingon, is not from us. It is from the Lord Jesus. The third victory that we have is victory over our needs. Kadaugan, ibabaw sa atong mga pagkinahanglan. Napatay pagkinahanglan ng karong adlaw. Kisa ninyo wa na pagkinahanglan. Kaya I will join you. Tanan ta, as long as we still living, sabtang buhi pa ta, nagyutay permi pagkinahanglan. Amen? Bisan pa siguro, dagan ka kwarta, dagan, you have every wealth that you need, pero naagi ako kay pagkinahanglan. But in every need,
sa matag pagkinahanglan nato, we always rely on that victory that we have nga nagmadaugo na ta ibabaw sa atong mga pagkinahanglan. Now, what is the meaning of this? Unsay kahulugan ani may igsuon? Now, kini nga kadaugan nagpasabot nga kita nakadawat niini pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo sa iyang pagtagana o sa usa ka resulta sa kadaugan ni Kristo ibabaw sa sala. It is not about human strength. Dili ingon nga nagmadaugon ta tungod sa atong kaugalingong kusog, apan sa pagsalig sa Dios nga siya maoy magahatag sa atong pagkinahanglan. Madaog ang pagsulay o pagpintal o makakaplag tagkalinaw pinaagi sa pagsandig sa gahum sa balaang espiritu. You know, grabe ang gibuhat sa Ginoo karong panahon na ba sa akong life kay sa una kabaluman ko nga or kabaluman ta nga lisod pamanggid sa una, no? Sa akong pagministry sa Ginoo karon nga nagsakay-sakay ko ba sa sakyanan, maka-imagine ko, makakita ko sa mga tao bitaw nga gatindog sa karsada, waiting for a vehicle to ride. Makauna-una ko sa akong kaagi sa una ba nga, gikan ko sa Bible school, kanang mauli na ko diri, mauli untak sayo, pero wala lagi sa kasakyan. Kay Sabado o Biyernes sa hapon, daghan naman yung kay pasahero, anak kay manguli mga tao, no? Kay wanay trabaho, kay weekend na. Di ako sa ulas magulat, usahay alas 3 pa ko diha. Maaptal na ko alas 5 nagsigtindog, wala ko kasakay. Kaya ang mga buses from the terminal kanunay puno naman daan. So inigagi sa ulas wala. Kung makasakay man ka, pasakyon man ka sa konduktor, standing position. Basta paita, no? And that way, mao gyud ni akong time makaingon jud ko ba nga karon nga nanak ko sakyanan, ko salamat yun sa Ginoo na ang yun time, no? Makaingon ko nga God is really true. Tinuod yun ang ingon sa Ginoo ba nga God is able to do beyond, exceedingly, kasabot ba na labaw pa, sobra pa sa atong mahuna-huna o sa atong arang mapangayo, no? Kay numdum ko nga God reminded me of this. Nga sa una, kabalo mo, gikan ko diri sa Digos, magbaguot magyud ko sa akong bag, no? Kanang pakbag nga dako kaayo. Kinahanglan man gyud na ako punon sa akong mga sanina kay whole week ba ako sa Bible school. Magbaklay ko ana gikan sa kanto sa BRC going sa camp. Usahay maglisod na gani kog sakay gikan sa crossing sa Ulas. Kay lagi puno kaayo kay hapon nating uli ba. Di nyo ka kasakay, magbaklay ko kayo sa Ulas going to the camp. Nga kay numdum ko nga, yagaan pag ko ni Brian, bisan to si Reb, yagaon kay itong dako. Pero yakalag. Maglakaw, maagian gani ko nila sa kanang sa BRC, bagikan sa kanto sa BRC going to the camp. Nga usahay, lapok pa yung kayo. Masugatan man ako sila sa ilang pick up, sa ilang sakyanan nga gwapo. Aksyonan ko nila dasmak pero na ko kurba. Ato yun God. Pero kabalo ko nga sila to. Sila to. Mabaot akong pitpit dito sa daplin kayo kay lagi. Aksyonan ko nila dasmag. So wala lang. Kaya I know, nagkomedya ra sila. Yung ko moabot ra yung panahon ay kamo na po akong dasmagan. But the Lord is so good, no? I was imagining karon adin ag yung kumusaffer og ingon ana, no? Matumig Thanksgiving sa una kaming Jipre. Nya tagan mo kung kanang paa sa baka gyud kanang usa ka paa ba sa baka. Basta kami ni Jipre, isud man nila tong sako, mabaw mig yayong unya passenger season pa jud kay December. Ang style na mo, ibutang man to na mo sa running board. Pabutang na mo, iko jeep. Kay gamay ka mang tao, akong gingnan, kat sa bintana, jeep, inighaw sa mga, kay di man may kaagi sa door sa bus yun. Wag yung kailangan ideya. Yung ko kat sa bintana, jeep po niya, reserve. Reserve dahil. Aptik man kayo na mo kat mo sa bintana niya.
may advantage yun yung gamay tang tao, no? Dali rin kalusot. Lusot na, basta kay si Jeep. Perting singuta pag abot dito, basta kay, wow, ingon ko ka. Harang gayud kalisod. Usahay, mag-thanksgiving niya, daghang kayo sila gipada. Pastor, magdala ka aning butong. Pastor, magdala ka aning saging. Kung kinukuhin ko, di yun, kapasaan na ba? Piting lisura, karon. Ha? Mingon ang mga kwan. Pastor, magdakag butong, ikarga tanan. Pastor, magdakag saging, ikarga tanan. Basta kay, wala nagibaliban, no? Mabaw tag kwan, ng lata ng mga saging kay, lagi, daghang maghalad ng saging dito sa bukid. The Lord is really good. No? Nakainom, nagsige niya kung realize karon ba nga, grabe ka Lord. No? Badyo ko nagdahom nga maabot ko ani nga tulo na kabuk akong sakyanan. Ha? Ngambog man si pastor. Gusto lang na ako makita ba ninyo nga ang Ginoo mo supply gyud sa atong mga pagkinahanglan. No? Beyond what we ask or think. So salamat sa Ginoo that the word become real. Kitang tanan mo abot yun ana nga punto basta mo padayon ra gyud tagsalig sa Ginoo that we are already victorious over our needs. Amen. Praise the Lord. Next victory that we have. Makita nato sa Hebrews 13 verse 6. Ingon siya, so that we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? Ikaupat, kadaugan nato is victory over our fear. Kadaugan ibabaw sa atong kahadlok. Kisa pa'y nahadlok nato diri karon. Napatay kahadlok sa imong mga kaaway, kahadlok sa imong pagkinahanglan, kahadlok sa imong balatan, every fear that you have. The word fear is of course to be frightened. Malisang ka ba, no? Na kay kalisang, to be afraid. It emphasizes, of course, when you say victory over fear, that emphasizes about the absence of fear when someone put their trust to God. So kung imong ibutang ang imong pagsalig sa Ginoo, wa jud kay angay kahadlukan. Ngano man ingon man ang Ginoo, the Lord is my helper. Ang Ginoo may ako magtatabang, di nako mahadlok. Unsa may mahimo sa tao kanako. So there's nothing to fear, di ba? Wa gyud tay angay kahadlukan ngano man because the Lord is our helper. Panahon sa imong kakulangon, panahon sa imong pagkinahanglan, the Lord is there to help you. The time you travel, every time you go to other place and then you are a stranger there, the Lord is with us. He is, of course, our helper and we will not be afraid. Peter had experience, of course, overcoming his fear. Now, si Pedro, sa dihang buhi pa si Jesus, nakita niya si Jesus galakaw ibabaw sa tubig, no? Nya ingon si Pedro niya, Ginoo, paanha ako nimo diha? Ginoo, gusto po siya mulakaw ba, no? Gusto po si Pedro maka-experience of new thing sa iyang kinabuhi nga mulakaw po siya ibabaw sa tubig. Nakalakaw tuod siya, di ba? Ingon si Jesus, come. Pagtamak ang first step ni Pedro sa tubig, nindot pa kayo kay ngano nakalutaw pa siya. Pero ning hagarus man ang hangin god. Paglingi niya pasta niyang hadluka na unlod si Pedro. This is a picture nga samtang ikaw magpabili nga naay pagsalig sa Ginoo, di yung ka malunod. Malunod sa imong kahadlok. So, ngotong giluwas siya ni Jesus. Now, it is so different. Makita ni mo hadlukan yun si Pedro kay ngano pagkamatay o pagkadakop ni Jesus, nay nangutanan niya katulo kay gayon. Di ba kauban man kani? Pareha man mog sinutihan, parehan man mog style. Kapila si Pedro naglimot? Katulo. Kay hadlok siya nga patyon pod dakpon. Hadlok siya nga dakpon sama kang Jesus. Pero pagkamatay ni Jesus, nabanaw na si Jesus,
on the day of Pentecost, on the day of Pentecost, out of the 120 disciples of Jesus nga nagpabilin, human namatay si Jesus ng layas, ng backslide, ng gutong daghang tao, 120 na nabilin, apil ang mama ni Jesus, and the 12 apostles, or 11 apostles were there, on the day of Pentecost, sa Acts chapter 2, makita nimo, kasadihang ingon ang mga tao na unsa man nangabuang man ni mga tawhanan ni, nangahubog man ni, sa iyo pang buntag, korting lutos kay ngano, nag-speak in tongues naman ang mga 120 people. Imagine, unsa kay madungog sa mga taong anang 120 ka mga tao nga nag-speak in tongues. No? So, kinsa ramay nangisog, ngawa na hatlok, kinsa may nitindog. Come on, kinsa nitindog? Si Pedro. Si Peter ay nitindog. Wa gyud siya nahatlok. Giingnan niyang mga Hudiyo katong Jesus nga inyong gilansang sa cross. Giklaro-klaro na gyud niya. Sa katapusan sa wali ni Pedro, ingon dayon ang mga tao. Gisakitan sila silang kasing-kasing. Ingon siya mga brad, pastor, unsa may angay namong buhaton? Ingon si Pedro nila, paghinulsol o pabautismo. Pag ingon ni Pedro, nagpabautismo ang 3,000 ka mga tao. Wow! Ngano man, tungod kay si Pedro, nagmadaugon, iyang gidaog ang iyang kahadlok sa iyang kaugalingon. That's why it is really a proof that when Jesus died and has risen from the dead, kita giyatagan niya kadaugan ibabaw sa atong kahadlok. Kung bation ka ana kay tao raman ta, mingon manabata dayon sapagkat kami tao lamang. Yes, that is really true. Fear is a human nature. Natural yun na siya sa usa ka ordinaryong tao. Pero kay naaman tay Kristo, dili tao ordinaryong tao. We are believers of a living God who is great. Tungod ni ana kay naaman tay Kristo nga mga tao, di ni yuta angay mahadlok. Karon madlok pa man mo unglo-unglo, no? Mahadlok pa man tag-aswang, mahadlok pa tag, usahay mo abot ni sa atoa. Pero mo nagiingon ni Jesus that you are going to resist in the name of Jesus. Amen. Mao na nga si Jusayon ron, kabalunan na siya mo ingon, in Jesus' name you have no power. Naana na si Jusayon ron. Kabalo na siya mo rebuke. Now another victory that we have in John 16 verse 33. Yun siya, these things I have spoken to you so that in me you may have peace. In the world you have tribulation. Kanang word nga tribulation diya, trouble sa ubang translation. Sa ubang translation pag yun, problems. Ingon siya, ni ining kalibutan na daghan mo mga kasamok, kasakitan, problema. Apan, ingon siya, paglig-on. Why? Because ingon si Jesus, I have overcome the world. Gidaog na nako ang kalibutan. The fifth victory that we have is victory over our troubles. Troubles. Unsa may kahulugan, ana? It means successfully overcoming, defeating, or prevailing against the difficulties, challenges, or hardships one faces in life. Ano yung kahulugan, ana? When you say, na kay kadaugan ibabaw sa imong mga problema or mga kasamo, kaguliyang sa imong kinabuhi, nagpasabot nga ikaw nagmalampuson sa pagdaog, napildi nimo, o nagpadayon ikaw sa pagkatubang batok sa mga kalisod, mga hagit, o mga kalisdanan nga imong ginatubang sa imong kinabuhi. Mo kini ang imong kinaiya, nga ikaw kinahanglang mubarog ibabaw sa imong mga kaaway,
ug pagdawat sa kadaugan sa matag usa nga imong giatubang nga matawag nimong problema o mga problema. You know, kung normal man ang fear, normal po ang trouble. Samtang naata sa kalibutan, naayo'y trouble. Naayo'y problema. Naayo'y kasakitan. Pero hinumduman na to, nga si Jesus mismo ningon, I have overcome the world. Kana nga kadaugan ni Jesus sa kalibutan, sa makasamok sa kalibutan, atong usab na angkon nga kadaugan. Nga naman, because all these victories are ours through the Lord Jesus Christ. Kabalo mo si Paul pagkaluwas niya, wa nagpasabot nga naluwas siya, nga di na siya muatubang og makalisod. Nga sapnayon na siya sa Ginoo ba sa iyang pagtrabaho, no? Kung imong tanawon sa Corinthians, ingon si Paul, niagi kog kalunod. Ingon si Paul. Niagi kog kahubo. Niagi ko nga walay kaon. Niagi ko nga walay ikasulot nga sanina. Grabe. Daghang mga tao nga mupatay unta nako, gibato man na siya maayo, hapit na siya patya. Pero ingon siya, wala gyud may naluya ug wa may napildi nagpadayon ang among kadaugan. Amen. Di ba kitang tanan nakatubang matang mga problema na no? Kasi wa katubang o problema diri sa kinabuhi sukat siya na Kristohanon. Wala. Puro siya nag-face of the same problem. Pero salamat sa Ginoo nga tungod kang Jesus nga naa nato, naghatag nato kadaugan, mudaog yun ta kanunay sa atong mga problema. Sa ligi si Jesus, ayaw papildi sa imong problema, sa imong trouble. Why? Because we have already victory over our troubles. Amen! Next, nakadaugan. Hebrews chapter 2 verse 14. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil. Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. The final victory, of course, is victory over our enemy. Kadaugan batok sa atong kaway. Kinsa daw atong kaway? Okay. Ang atong kaway isa, that is the devil. Si Satanas, mao nga atong kaaway. Naunsay pasabot ani? It means to say, nagpasabot ka si Ginoong Jesucristo, iyan ang gipildi si Satanas nga dunay gahom sa kamatayon o pinaagi sa iyang pagkabanaw. Iyang gitangtang, iyang gigisi, iyang giwagtangan o gahom o kagahom si Satanas. Nga ang ultimatum nga pagpakig-away na daog na ni Jesus dito sa cross, nga maunay gingon sa Book of Ephesians, nga iyang gidisarmahan. Iyang gidisarmahan. Kasabot man disarma? Ipangkuha na ni Jesus ang mga armas ni Satanas. Gikuhaan niyag armas ang mga espirituhanon nga rulers. Kagamhanan ngadto sa mga kanginan, og si Satanas usana ka pildero nga kaaway. We'll declare that in the face of the devil. Si Satanas, come on, you follow after me. Si Satanas, pildero na nga kaaway. Mao na nga nanatay kadaugan over the devil. Mao na nga si Jesus ningon, resist the devil and he will sa sunod na he will flee from you. Hinginli, sukli ang yawa og siya mo karatil og dagan palayo ninyo. Ngano man, piltiro naman siya. Sa dihang nakita ni Jesus or gisend ni Jesus, gipadala ni Jesus
ang 70, ha? 70 ka mga tinunan sa pagwali, pag-uli nila, giingnan sila ni Jesus nga nakita nako ang yawa nga nahulog gikan sa taas. Ha? Why? Because the devil is already a defeated foe. Pildiro na siya. Mao na nga karong mga panahon na we can shout to the world. Ha? Pwede na ta mo siyagit, isinggit sa kalibutan nga moingon ta, we are victorious. Hallelujah. Nga naman, nahimutang nagmadaugon because what Jesus had done. All the victories He had done and still in effect today, katong nga kadaugan nga iyang gihimo, nagyapoy effect ang tugkaron ug naagihapoy gahum sa pagkakaron. Magpasabot nga ikaw ug ako di gyud mahimong pildero kundili permanente gyud tang nagmadaugon. What are the victories that we have in Jesus? Victory over our sins, victory over our diseases, victory over our needs, victory over our fear, and victory over our troubles. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Shall we all rise? Manindok tang tanan, we'll do something there, something different this morning. We'll be having declaration of our victories in Jesus today. Karong buntag, we will shout to the world that we are victorious. First thing that we do, atong i-declare karong buntag, ingon man sa iglesia karon, mo declare ta nga kitang tanan madaugon. So, at the count of 3, we will shout, we are victorious. Come on. 1, 2, 3. We are victorious. At the count of 3, personalize that victory in yourself. I am victorious. You shout that. 1, 2, 3. I am victorious. Today, we will declare that we are victorious over our sins. We will shout that by the blood of Jesus, we are all redeemed from sin. Come on. I am victorious over sin. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am victorious over our diseases. Come on, you shout. I am victorious over our diseases. Follow after me. By the stripes of Jesus, I am healed. I declare my victory over my need. And my God shall supply all my needs according to Christ's riches in glory in Christ Jesus. I declare my victory over my fear. The Lord is my helper. I will not be afraid. I am victorious over our troubles. I have overcome the world. I declare my victory over Satan, that the God of peace will soon crush Satan under my feet. We are victorious. Glory, 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 glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the victory that we have. Oh, we glorify your name. Lord, we believe every declaration today that we have made. Salamat, Lord, sa among mga kadaugan, pinaagi kang Jesus.
that today we are declaring and believing and trusting your word, that we are all victorious, O God. Hallelujah, Lord. Di mo ang Ginoo nga mga katawan ni mo yung dipita sa digos, Lord. One Way Outreach Church na ay pagsalig, pagtuo sa mga pulong nga ilang nadungog karong buntag. That we have all the victories that we need to be victorious. That today, di mo ang Ginoo ng tanang katawan ni mo, Lord, kanunay magmadaugon. Walay kahadlok, walay sala, walay balatian, walay pagkinahanglan na makapildi namo. Ang yawa dili makapildi namo, Lord. Tungod kay ang tanang kadaugan among naangkon pinaagi kang Ginoong Jesucristo. We thank you for your word again, Lord. Salamat, Lord, sa imong pulong karong buntag. Among ibalik kanimo tanang pagkimaya kang masalamat, Lord. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen!